Iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, kami man po ay nagkamali, ngunit kami ay iyong itinutuwid. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kami man po ay makasalanan, ngunit kami naman po ay iyong minamahal. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kami man po ay may sugat, ngunit kami tinatawag mong maging tagapagpagaling. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag.
Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupurin kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nangangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay inandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Nung tayo ay nagsimulang pumasok sa eskwelahan, tayo ay minsan binabantayan ng ating mga magulang, no, sa labas ng gate. At tuwang-tuwa tayo pag silip natin sa bintana, pag nakita natin si mama nandoon, o kaya si ate nandoon sa labas, hinihintay tayo. Tuwang-tuwa tayo. Kumakaway-kaway pa tayo, mga bata. Hello. Minsan, pinagmamalaki pa natin sa kaklase natin, "Ay, mami ko yon, mami ko yon." Nung paglaki ko po, may problema lamang. No? Nung ako ay palagay ko first year high school, nung nag-overnight kami sa eskwelahan dahil ako ay Boy Scout, ay pinuntahan ako ng nanay ko sa eskwelahan, first year high school. Noong mga panahon na iyon, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Mapapahiya ba ako sa kaklase ko o matutuwa ako? Pero maniniwala kayo, nung kolehiyo na po ako, nung kami ay may party, no, sa bahay ng aking kaklase, kolehiyo na po ako nito, ha?
Maniniwala kayo, siguro mga bandang 12:00, may kumakalabit sa akin, kaibigan ko. Jade, may tinuro. Tumuro dun sa pintuan ng bahay ng aking kaklase. Hulaan niyo kung sino ang tinuro niya. Nanay ko. College student na kami, pero si nanay nakabantay pa rin. No? Nakatingin doon sa party habang patay sindi yung aming lights at maingay ang sounds. Si nanay nakatingin na ganoon. Ngayon, binabalikan ko po yun. Palagay ko, hindi dahil favorite ako ng nanay ko, kung hindi marahil, ng mga kolehiyong panahon, ako'y nasa kolehiyo na, ay alam niya na ako ay posibleng hindi gumawa ng masama o gumawa ng masama. No? Kaya nakabantay siya. Siguro po tayo ay makikita po natin na tayo man ay binabantayan ng Diyos. Dahil favorite din tayo ng Diyos. At maliban doon, lagi tayong hinahanap at binabantayan ng Diyos dahil alam ng Diyos, baka gumawa tayo ng mali. Baka gumawa tayo ng masama na ikapapahamak pa natin. Sa Ebanghelyo, nakita po natin na ang mga makasalanan ay well-favored ng Panginoon. Ang mga makasalanan, paborito ng Diyos. Sa katunayan, ang sabi doon, naparito ako hindi para sa mga tuwid, kung hindi para sa mga makasalanan. Imagine niyo po, ang Diyos bumiyahe mula langit hanggang lupa. Ang Diyos mula sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kaharian, ay naging tao. Naging kagaya natin para lamang sa mga kasalanan o mga makasalanan. Naparito ang Diyos para sa mga nangangailangan, sa mga nagkakamali, naliligaw ng landas. At ang pagparito niya ay hindi lamang para sagipin tayo, kung hindi para tawagin tayo. Ano sabi dun sa una? Si Levi, isang tax collector, dumaan ng Panginoon at ang sabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Follow me. Alam po natin ang tax collector nung panahon na iyon, sa kanilang lugar, ay kilalang mga public sinners. Dahil ang sabi, naniningil sila sa kanilang mga kababayan at ang nasingil ibinibigay sa dayuhang pamamahala. Dahil sinasabi, mga makasalanan noon, mga magnanakaw, kumukulimbat sa kanilang mga nasisingil. Kaya hindi lingid sa publiko, sa mga tao noong panahon na iyon, ang mga tagapaningil ng buwis ay puno ng kasalanan o maraming kasalanan. Pero tignan niyo po, pagdaan ng Panginoon sa isang makasalanan na kagaya ni Levi, ang tawag sa kanya ay, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Para sa ilan, yung pagsunod sa Panginoon, para yan sa mga banal. Para yan sa mga relihiyoso. Pero hindi po ganoon. Mali po ang ating pag-aakala. Ang pagsunod ng Panginoon ay para sa mga makasalanan. Ika nga, hindi mo kailangang maging banal o matuwid para sumunod sa Panginoon. Kahit sino ka pa man, ikaw ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya. Kasi nga, di ba, minsan tayo, ang akala po natin, ang paglilingkod sa Panginoon, halimbawa,
ay para sa mga relihiyoso lamang, walang problema sa bahay, walang problema sa tahanan. Pero hindi po, nagkakamali po tayo. Ang tawag ng Diyos ni Jesus kay Levi bilang makasalanan ay agad-agad sumunod ka sa akin. Sumunod ka. Ano lang hinihiling sa atin? Ganong tayo ay tanggap ng Diyos kung sino man tayo, tanggap tayo ng Diyos ano man ang ating nagawa, tanggap tayo ng Diyos kahit gaano pa kasama ang ating pagtingin sa ating sarili, tanggap tayo ng Diyos kahit pa ang pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Ano lang hinihintay ng Panginoon sa atin? Tingnan niyo yung ginawa ni Levi. Ano sabi doon? Iniwan niya ang lahat at sumunod sa Panginoon. Iwan natin ang lahat. Yun lang naman po ang gusto ng Panginoon. Yes, makasalanan tayo. Tinatawag niya tayo. Pero iwan lang natin. Kailangan lang talikuran natin yung mga nagawa natin at sumunod sa Kanya. Iwan natin, ang sabi doon. Kaya mga kapatid, lahat tayo paborito ng Diyos dahil tayo lahat makasalanan. Tinatawag tayo ng Diyos hindi dahil tayo ay banal, hindi dahil tayo ay matuwid, kundi alam ng Diyos tayo ay magkakaroon ng kagalingan, ng bagong buhay, ng bagong simula, ng tunay na kaligayahan kung susunod tayo sa Kanya. Ang inihintay lang ng Diyos sa pagsunod sa Kanya, huwag na nating bitbitin kung ano yung mga bagay na ikapapahamak natin kung hindi iwanan natin ito at tuluyang sumunod sa Kanya. Ngayong Kwaresma, ano po yung isang bagay na gusto niyo na pong iwan? Ano po yung isang bagay na ginagawa natin o kaya sama ng loob, galit, ngit-ngit sa kalooban? Ano yung mga dapat nating iwanan para tuluyan tayong sumunod sa Panginoon at magtamo ng buhay na walang hanggan, ng bagong buhay kasama niya? Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan, buong kababaang loob sa pagtugon sa Kanyang tawag. Ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Banal na tapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo, sa pamamagitan na habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na tapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na tapagpagaling, gawin mo kaming buo. Tuloy po nating ipanalangin ang magandang kalusugan o paggaling ng ating minamahal na Santong Papa Francisco. Manalangin tayo. Banal na tapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, naway adya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa, maibahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa.
lalo't higit sa amin ay nagkasala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, inayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pagkikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ng parito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at sadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang pagbabasbas, hayaan niyo ako ay magbigay ng kaunting paalala hinggil sa pagtanggap ng banal na komunyon. Ayan po, dalawa po ang paraan ng pagtanggap ng komunyon, sa bibig at sa kamay. Kapag sa bibig po, paalala po ito ito po ay inilalagay sa dila. So ibig sabihin po, kapag ito ay sa dila, dapat po ilalabas natin ng konti yung ating dila. Okay? Ganun po ano po ba ang mga nangyayari? Minsan po, wala yung dila. So ano ginagawa namin? Isinusuot namin yung daliri namin doon sa bibig ninyo na minsan nakakagat po. Alam nyo, kung matatalas ang ipin ng mga tao, palagay ko, bus na po ang daliri ko. Ano po? Ayan, ay kung ilalagay, tatanggapin nyo po naman, ibukan nyo ng kaunti ang inyong mga bibig, at ilalabas po natin ang ating dila. Hindi po natin kakagatin, sa may kumakagat kasi, At wag nyo pong sasakmalin na gano'n yung kamay ng ating ako po, minsan na pong nasakmal na gano'n, ilawit nyo lang po yung dila ninyo, just enough para mailagay po namin yung osya. Wag naman sobra-sobra, baka naman kami madilaan ninyo, yung tama-tama lang po na ipapatong namin ng gently yung osya. Pangalawa, paano po sa kamay? Pag sa kamay po, left over right or right over left, depende po kung ano po pinangkakain ninyo. Kung kayo po ay right-handed, nasa ilalim po yan, ganyan. Ganyan po, Para ang ilalagay po naman ang osya sa palad. Sa palad po inilalagay. Okay po? Bakit po right over left? Para sa mga taga right-handed, kasi pagkalagay po dito, kayo po ay hahakbang sa patagilid sa inyong side at saka dadamputin nyo po ito ng kabilang kamay at ito po ay marahan yung isusubo. Ganun po. Kung left-handed naman kayo, ilagay nyo sa kaliwa. Ilagay nyo ang kaliwang kamay ninyo sa ilalim para paglagay sa kanang palad, ang kukuha ay kaliwang kamay. Okay po? Maliwanag po iyon. Ito, pagkatanggap po ninyo, one step sideward. Habang nakaharap sa altar, saka nyo kukunin at ito ay inyong isusubo. Huwag po kayong maglalakad habang kayo ay para kayo namamasyal na magpaganong gamon para kayo nagpa-popcorn. Hindi po. Habang buong galang at kabanalan na ito inyong isusubo habang kayo ay nakaharap pa sa altar. Ngayon, minsan po kasi dalawa ganito. Wag po ganito. Meron naman po, nakakaliwa nga, isang kamay, kaso ang ginagawa po, minamagic. Alam niyo ba yung minamagic? Ginaganon. Pagkalagay dito, ginaganon. Ginaganon. Pinaparol sa palad hanggang gamahawakan ng daliri. Dalawa po yung kamay natin. Dalawang kamay po ang gagamitin natin. Huwag niyo pong i-roll na ganoon. At saka niyo isusubo. Huwag pong ganoon. Wag nyo rin po, kung nakaganyan naman ang palad nyo, meron naman po masyadong nakatikom para kami naguhulog sa alkansya. Yung nakaganyan po, So, inuhulog namin gano'n. Hindi, ibukan nyo po, sapat para mailagay po namin ng maganda sa inyong palad. Okay po? Ganun po. At meron naman po, multiple choice. Alam niyo ba yung multiple choice na nagkakomunyon? Alam niyo po yon? Yung pagharap po sa amin, nakabuka ang bibig, nakaganon ng kamay. So kami ngayon mamimili, ano ba? Bibig ba? Kamay? Bibig? Kamay? Hindi. Ano po? Pili lang po. Choose one. Huwag niyo namin pamiliin. Ano po? Kung gusto niyo sa bibig, ibukan niyo lang po, iganon niyo inyong palad at ilabas niyo ang inyong dila. Kung gusto niyo naman sa kamay, huwag niyo naman pong ibuka ang bibig niyo pa. Pwede naman nakaganoon. Okay po? Meron naman po, okay, nakaganito nga, pag ibibigay na namin, yumuyo ko. Alam niyo ba yumuyo ko? Yumuyo kong gano'n. Pag yuko, pati palad, yumuyo ko, bumababang gano'n.
Kami naman, hinahabol namin sa baba. Kung yuyuko kayo, huwag nyo nang isama yung palad ninyo. Itaas yung gumanong kayo. Okay po? Okay? Huwag nyo na pong isasabay na para kami ganon. At huwag po kayong yung humuhuli ng tutubi. Wala nang tutubi ngayon, ano? Yung nakaganyan nga kayo, ilalagay na namin ito, huhulihin nyo. Hinuhuli nyo gano'n. Uy, wala pong ganoon. Ha? Hinuhuli parang tutubi. Ayan. Saka nyo, hindi man lang lumapat sa palad ninyo, sinalubong nyo ng sipit ninyo. Hindi po ganoon. Hayaan nyo po, okay, ulitin ko po pag magkukumunyon kayo sa bibig, sa dila po namin ipinapatong. Kapag kukumunyon kayo sa kamay, sa palad po namin inilalagay. Maliwanag po. Amen? Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng inyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Parang mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.